Itong kaso ni Attorney Harry Roque, may statement ang Mhm. inyong commissioner na paiimbestigahan. The fact, wala naman siyang hold departure order, di ba? Wala po. Wala Okay. rin pong warrant of arrest, Mm-mm. pero illegal po ang kanyang pag-alis ng bansa. Okay, sige. Wala naman siyang lookout bulletin? There is a lookout bulletin po, I think, kung hindi ako nagkakamali, October in-issue. Mhm. Ang lookout bulletin po is to monitor his travel. Okay. So, kasi nga nakabantay dito ang mga kongresista sa 'di ba kung na baka siya makalabas ng Yes. Pilipinas, makakalabas lang siya kung dadaan siya sa immigration process, no? Immigration Bureau. So sabi niya ngayon, siya nasa abroad, pati nga yung kanyang affidavit, doon sa Abu Dhabi niya ito na execute. Ngayon, sinasabi mo illegal na nakalabas ng bansa. Bakit? Doon po sa record natin, tinignan po natin sa ating centralized database. At actually, Manong Ted, nakamonitor din po yung mga tauhan natin sa lahat ng mga puerto kung saan meron pong naka-estasyon na immigration officers. Wala pong recorded na recent attempts to leave the country via formal channels si former spokesperson Harry Roque. So kung wala siyang record na siya'y lumabas, no, sa lahat ng immigration ano natin diyan, no, post, nangangahulugan na umalis siya ng walang stamp ang kanyang passport. Ang paniniwala po ng ahensya, illegal po ang kanyang pamamaraan paglabas. Possibly po aided ng mga unscrupulous individuals kasi hindi po niya magagawa. Meron niyang concerted efforts na matatawag to leave the country in such manner. Oh, ma'am, ano ba ang usual po na proseso diyan? Kung ika'y papasok, assuming lang po dumaan ka ng Dubai, ano ho, o saan man pong Middle Eastern countries o ano man pong bansa, hihingian ka ng passport, di ba? Oo. Yes, Pero Manong Ted. hahanapin ba doon yung stamp ng passport ng bansang pinanggalingan mo like the Philippines? Iba-iba po ang regulation ng mga immigration agencies sa iba't ibang bansa. So hindi po natin masabi if they look at it, pero normally po immigration agencies would also look at it po. Kung saan ka galing? Yes. Oo. Meron bang ugnayan ang mga immigration bureaus all over the world na pwede kayong magtanong sa mga counterpart ninyo kung saan pumasok ang isang Harry Roque? Saan ang galing? As needed po, meron po tayong mga backdoor channels para makausap po. And formally, we will also be requesting. Ang una rin po natin na siguro step to take dito, Manong Ted, is yung Philippine Embassy natin sa Abu Dhabi kasi sila yung last government representatives that saw former spokesroque at maaring may information sila dun sa itinerary or at least a copy of the passport para makita po natin ano yung ruta na tinahak po niya. Okay. Ito hong sinasabi nyo na nakalabas siya sa tulong ng mga unscrupulous persons, parang Alice Goo lang ito, ma'am? Sa inyo hong pag-aalam ngayon, Ma'am Dana, sino ho ang posibleng tumulong sa kanya o kaya po saan kaya siya nakalabas? Manong Ted, maraming pwedeng paraan para illegal na i-circumvent ang immigration inspection. Sa perfect world, ang immigration covered niya yung buong archipelago. Pero we accept that there are limitations at ang immigration officers po natin ay nakaposte lamang doon sa mga formal na ports. There are areas kung saan maaaring abusuhin ng ilang individual upang makalabas po ng bansa. Kagaya po in other countries, there Opo. Kagaya po in other countries, ma'am, kayo po naputol, Ma'am Dana? Opo, napuputol po. hello? Opo. Hello, ma'am. Sabi ho ninyo, kagaya in other countries po, ma'am, paano po? Hello, ma'am. Opo, hello. Hello? Yes, ma'am. Okay. Kagaya po ninyo in other countries, yung paglabas? Anyway, opo, napuputol lamang siya. Pakiayos lang ang ating linya. Kasi nga parang mala Alice Goo din ito. Take two.
Di po ba? Si Alice Guo actually hanggang ngayon hindi pa rin po alam. Wala pang report, right? Humupa na ang balita kasi wala na ho tayong focus sa kanya ngayon. Nasapawan na po ng iba't ibang mga balita. Sino ba ang tumulong kay Alice Guo para ho makalipad palabas po ng Pilipinas despite the fact nga na marami nagbabantay sa kanya sa mga paliparan natin sa mga immigration post sa buong Pilipinas? Okay, balikan natin si Ma'am Dana. Ma'am Dana, sige po. So, Ma'am, ngayon po nag-iimbestiga na po ang Immigration Bureau, Ma'am, kung saan po posibleng nakalabas na port itong si Attorney Harry Roque. Yes, kasama po yung investigation natin, yung pag-aaral din po ng ating legal team kung ano yung mga iba pa nating pwedeng maikaso po against him. Kahapon po nagkaroon ng pagpupulong yung legal team natin upang tingnan what cases can be filed against him para sa illegal po na paglabas ng bansa. Okay. Ma'am, can you elaborate po? Yung pong, ano ho ba basically ang kaso kapag lumabas ka ng bansa nang hindi ka dumaan sa immigration? Ayun nga, Manong Ted, kahapon during sa pagpupulong ng ating legal team, pinag-utos kasi ni Commissioner Viado na pag-aralan kung ano yung pwedeng ikaso. Nakita na walang direct punitive action ang ating mga batas for people, for Filipinos who will be leaving the country, who might attempt to leave the country via illegal means. So maaari lang itong mahulog siguro sa ibang related cases like yung isa po sa nakita na posibleng ikaso sa kanya ay falsification of public documents kasi may dokumento siya, maaaring may posibilidad na nagkaroon po ng falsification in that document which was used to enter a different country. So doon po mahuhulog. But the actual act of him illegally departing the country, wala pong specific punitive action ng atin po mga batas.